Tropa, meron akong tanong sa inyo bago tayo magsimula ng ating kwentuhan ngayong araw na to. Kung meron ka sasakyan dito sa Canada, ito ang tanong ko mga tropa. Tatanong pala ako sa inyo. Kapag meron ka nakatenggang sasakyan na hindi mo ginagamit, o kaya nagbakasyon ka sa Pilipinas at yung sasakyan mo pinarada mo sa isang kaibigan o pinamahala mo sa kaibigan, ang tanong ipapagamit mo ba ito sa kanya? Papayagan mo ba itong gamitin ito o hindi? Comment mo yan sa ating comment section kung ano yung overview mo dyan o sa tingin mo dyan mga tropa. Pero para sa akin, ang opinion ko dyan, ito opinion ko lang mga tropa, no? Hindi, not necessary na susundin nyo lahat ng sasabihin ko. Opinion ko lang to, pero hindi pa to talaga totoong nangyayari sa totoong buhay dito sa Canada. Well, kapag ka nagpahiram ka ng sasakyan, pwede naman mga tropa. Pwede, di ba? Alam mo tayong mga Pilipino hindi tayo madamot sa kaibigan, hindi rin tayo madamot sa mga kakilala. As long as makakapagpahiram tayo or makakatulong tayo sa kanila, why not? Pero tanong mga tropa, kung pinahiram mo sa sasakyan at wala kayong usapang matino or usapang bibig sa bibig lang, tapos nabangga or nasira niya or nagasgas niya, ang tanong mga tropa, sino ang magbabayad? Diba? Yun ang tanong ngayon. Since wala kayong usapan, or kung may usapan man kayo pero hindi nyo tinapos yung usapan na kung mabangga mo yun pare, ikaw magpapaayos. Ngayon, syempre nabangga sa pinahiram mo. Ngayon hindi raw siya magbabayad kasi hindi naman daw niya sasakyan, hindi naman daw niya. Nagkagalit sila ngayon, nagkasamaan ng loob. So yun yung tanong ko, di ba mga tropa? Kung hindi magbabayad yung kaibigan mo na pinagkatiwala mo yung sasakyan sa kanya, pagkakatiwala mo ba ang sasakyan mo sa kaibigan mo? Kahit may tiwala ka sa kanya, pero wala kayong usapan na kapag may nangyari sa sasakyan, ano ang solusyon nyo para maayos yun, di ba? Tapos worst pa, kung minsan ito huwag nang sana mangyari, pero naiisip ko lang na situation to sa Canada no? Marami kasi tayong mga kaibigan na nanghihiram nila ng mga sasakyan sa mga kaibigan, which is hindi masama talaga yun para sa akin. Hindi mo tayo madamot, sige lang, as long as makatulong, di ba? Makapagbigay tayo mga Pilipino sa mga kaibigan natin Inter lang tayo. Pero pag may nangyari sa sasakyan at kasalanan ng sino magbabayad nun, di ba? Sinong kakarga ng expenses nun? Sino magpapaayos nun? Paano kung may nangyari pa sa kaibigan mong pinahiram? And worse nga, namatay pa. Yun ang matindi-tindi ron Kaya para sa akin mga tropa, ang sasakyan dito sa Canada ay personal. Siguro kahit sa Pilipinas, kasi situational lang life situation to mga tropa, hindi lang dito sa Canada. Kahit siguro sa ibang lugar, meron ka sasakyan at nagpahiram ka nga, pwede ka naman magpahiram, sino ngayon ang magbabayad at sino ngayon ang mananagot kung sakaling may nangyari sa kaibigan mo? Di ba? Yun yung situation na hindi natin naiisip di ba? Pero nangyayari at posibleng mangyari sa tunay na buhay. Yun ang tanong ko sa inyo, magpapahiram ka ba ng sasakyan? Ako personal, hindi ako magpapahiram kasi nga personal to. Tapos kung may mangyari pa sa kaibigan mo, diba? Baka magkasamaan pa kayo ng loob. Paliwanag mo lang sa kanya kung ayaw mong pahiramin, kasi baka sabihin niya, ang damot mo naman, ayaw mong tumulong. Paliwanag mo sa kanya yung side mo na kapag may nangyari sa iyo pre, or na-disgrasya mo to at hindi mo binayaran, diba? Baka magkasamaan pa tayo ng. Mas magandang sa umpisa pa lang i-prevent mo na mga tropa. Prevent mo na yung mangyayari. Pwedeng mangyari naman talaga. Kasi situation nga yan, nangyayari yan sa tunay na buhay mga tropa. Diba? Pagka nagpahiram mo sa sasakyan, hindi mo naman talaga alam mangyayari, di ba? Life happens, di ba? Pwedeng may mangyayari talaga sa kaibigan mo, sa tunay na buhay, sa inyong dalawa, di ba? Mas maganda na siguro hindi ka magpahiram tapos ipaliwanag mo sa kanya na kung bakit, ano yung dahilan mo. Sabi mo, baka may mangyari sa'yo na gamit mo yung sasakyan ko, or mapahamak ka, or mapahamak ako dahil sa sasakyan ko na
pinayaram sa'yo, paliwanag mo yun sa umpisa. Sigurado man kung kaibigan ka niya, maiintindihan ka niya kapag pinaliwanag mo sa kanyang maigi yan, mga tropa. So yun lang mga tropa, no? Yan ang tanong ko mga tropa. I-comment mo yan sa comment section kung magpapayaram ka ba o hindi ng sasakyan kapag meron kang ex sa sasakyan. Paliwanag mo yan kung agree ka ba dyan o hindi, tapos paliwanag mo rin kung bakit mo ito. At kung ano yung ano mo, yung dahilan kung bakit. So yun lang mga tropa, no? Sana may nakuha ka na konting kaalaman tungkol sa sitwasyon natin sa buhay mga tropa. At kung meron kang natutunan or may nalaman ka sa ating konting kwentuhan ngayong araw na to, i-comment mo lang sa ating comment section. At saka mag-subscribe ka naman mga tropa at i-like mo tong ating video mga tropa. Ganda ng panahon, no? Ilang araw ng magandang panahon dito sa Canada mga tropa. Ito yung nasa prairie ako ng Canada. Yung ibang lugar sobrang sama ng panahon. Kaya blessed na blessed ilang araw na itong ganito. Although napakalamig, minus 30, minus 33, 35. Pero ang ganda ng panahon, maaraw na maaraw. Parang summer mga tropa. Kaya mas gusto ko yan. So yun lang mga tropa, no? I-comment mo sa ating comment section kung ano natutunan mo sa araw na to. Paalam, ingat ka, babu. Mwah.